May tanong ako sa iyo, kailan mo huling naramdaman na halos wala ka ng halaga sa isang tao? Yung pakiramdam na parang ikaw na lang ang lumalaban, ikaw na lang ang kumakapit, habang siya parang unti-unti nang lumalayo. Ginawa mo na ang lahat. Nagpakumbaba ka, naghabol ka, nagpaubaya ka ng sarili mo. At sa dulo para bang walang saysay. Masakit, hindi ba? Masakit makita na ang lahat ng binigay mong oras, emosyon at sakripisyo tila ba naglaho lang sa hangin. Pero alam mo kung ano ang mas masakit, hindi yung iniwan ka nila. Hindi rin yung pinili nila ang iba. Ang pinakamasakit pala ay ang matutunan mong tigilan ang habol at doon mo makikitang sila pala ang hindi handa. Nakakatawa kung iisipin, hindi ba? Buong akala mo ikaw ang talo kapag tumigil ka. Akala mo ikaw ang bibitaw sa laban. Pero ang hindi mo napapansin, sa mismong katahimikan mo, doon sila nagsisimulang matalo. Isipin mo, habang patuloy kang humahabol, hawak nila ang kapangyarihan. Habang nakikiusap ka, sila ang nasa trono at ikaw ang alipin. Pero kapag pinili mong tumigil, biglang bumabaligtad ang laro. Bigla nilang mararamdaman ang kawalan. Bigla silang mapapaisip. At doon nagsisimulang gumapang ang kaba. Bakit hindi na siya naghabol? Bakit parang kaya niyang mabuhay nang wala ako? At dito ko gustong ipako ang isip mo sa isang katotohanang mahirap lunukin. Ang katahimikan na inaakala mong kahinaan, iyon mismo ang pinakamakapangyarihang sagot. Pero bago tayo tuluyang pumasok sa mas malalim na usapan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod nating uploads ay palagi kang updated. Dito, sama-sama nating hinuhubog ang isip at kaluluwa gamit ang mga aral ng Stoicism at Pilosopiya. Mga kaisipang hindi lang nagbibigay ng aliw, kundi nagbibigay ng lakas para harapin ang matitinding laban sa buhay. Number 1, kapangyarihan ng pagtigil sa paghabol. Isipin mo ito, may dalawang tao sa isang tulay. Ikaw na sa dulo. Buong lakas mong hinahatak ang lubid para manatili silang konektado sa iyo. Pero sa kabilang dulo, hindi sila kumakapit. Nakabitaw na sila. Pero ikaw pilit mo pa ring hinihila kahit nasasaktan ka na, kahit sugatan na ang mga kamay mo. Ganyan ang nangyayari kapag patuloy kang humahabol sa isang tao na hindi na handang manatili. Habang ikaw ay naghihintay ng kahit kaunting piraso ng atensyon, sila naman ay lalong lumalayo. At sa bawat hakbang mong papalapit, lalo lang nilang nararamdaman na sila ang may hawak ng kapangyarihan. Ito ang dinamika na madalas hindi natin nakikita. Akala natin, kapag nagpupumilit tayo, kapag paulit-ulit tayong nagpapakita ng effort, mas lalo tayong mamahalin. Pero ang nangyayari, habang humahabol ka, lalo ka nilang minamaliit. Bakit? Dahil ipinapakita mo sa kanila na kaya nilang balewalain ka at kahit ganon, mananatili ka pa rin. Sabi ng Stoic philosopher na si Epictetus, kung saan nakasalalay ang iyong pag-asa, doon ka nagiging alipin. Kung lahat ng saya mo, lahat ng kapayapaan mo ay nakatali sa atensyon ng isang tao, ibig sabihin alipin ka nila, alipin ng mood nila, alipin ng pasya nila, alipin ng presensya nila. Pero narito ang nakakapagtaka, kapag tumigil ka, biglang nagbabago ang ihip ng hangin, hindi dahil sa laro ng pride, kundi dahil ang tao ay likas na nakakaramdam ng kawalan kapag ang dati nilang hawak ay biglang nawala. Para itong tubig, habang umaagos, hindi mo pinapansin. Pero kapag natuyo, saka mo mararamdaman ang pagkauhaw. Kaya ang pagtigil mo sa paghabol ay hindi lang taktika, ito ay isang uri ng muling pagbabalik ng kapangyarihan sa sarili mo. Hindi mo sila pinaparusahan. Hindi ka naglalaro ng hard to get. Ikaw ay bumabalik sa katotohanang hindi mo dapat ibigay ang buong hawak ng buhay mo sa kamay ng iba. At tandaan mo, hindi lahat ng pagkawala ay talo. Minsan sa mismong paglayo mo, doon ka mas nagiging buo. Number 2, ang habol ay pagbawas ng halaga. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na mas masakit tanggapin. Habang mas lalo kang humahabol, mas lalo mong binabawasan ang halaga ng sarili mo. Bakit ganito? Dahil sa simpleng prinsipyo ng tao. Ang sobrang available nagiging mura, parang prutas sa palengke. Kapag sobra-sobra ang supply, bumabagsak ang presyo. At ganito rin ang nangyayari sa emosyon. Kung bawat oras, nandyan ka agad. Kung bawat tawag, sasagot ka agad. Kung bawat sulyap, ikaw ang unang magbibigay ng pansin. Sa una, maganda. Pero sa kalaunan, nagiging normal na lang. Nagiging background noise.
At kapag naging default ka na lang sa buhay nila, hindi na nila nakikita ang halaga mo. Marcus Aurelius minsang nagsabi, kung patuloy mong ibibigay ang sarili mo sa lahat, mauubos ka at wala nang matitira para sa iyo. Isipin mo ito, may isang kandila. Kung lagi kang nagbibigay ng apoy sa lahat, pero walang nagbabalik, unti-unti kang nauubos hanggang wala ka ng liwanag. At kapag dumating ang gabi, sila pa rin ang magtataka. Bakit wala na siyang ilaw? Bakit parang hindi ko na siya makita? Ganito ang epekto ng sobrang paghabol. Pinaparamdam mo sa kanila na hindi ka sapat mag-isa, na kailangan mo sila para mabuhay. At kapag ganito ang signal na ipinapadala mo, kahit hindi nila sabihin, bumababa ang tingin nila sa iyo. Sa psikolohiya, may tinatawag na scarcity principle. Mas pinapahalagahan natin ang mga bagay na mahirap makuha. Mas gusto natin ang bagay na limitado. At baliktad din, kapag masyadong madali, nawawala ang thrill, nawawala ang respeto, nawawala ang halaga. Kaya habang ikaw ay habol ng habol, habang ikaw ang laging nauuna, habang ikaw ang laging nagpapakita ng effort, akala mo pinapakita mo ang pagmamahal, pero sa mata nila, binababa mo lang ang presyo ng sarili mo. At dito pumapasok ang pinakamalupit na katotohanan. Hindi mo kailangang humabol para maging mahalaga. Kung may tunay na halaga ka, makikita nila yon kahit hindi ka magsalita. At kung hindi nila makita, ibig sabihin, sila ang bulag, hindi ikaw ang kulang. Number 3. Ang katahimikan bilang sandata. Marahil isa sa pinakamahirap gawin ay ang manahimik. Sanay tayong lahat na kapag may problema, sasabihin agad. Kapag may iniwan, hahabol agad. Kapag may lumayo, sisigaw agad ng paliwanag. Pero ang hindi natin namamalayan, ang katahimikan pala ang pinakamatinding sandata na meron tayo. Isipin mo ang isang eksena sa digmaan. 2 sundalo ang nagbabarilan. Pero biglang tumigil ang isa. Walang putok, walang galaw. Ano ang mararamdaman ng kabilang panig? Hindi ginhawa kundi kaba. Kasi ang katahimikan ay may kasamang misteryo. May kasamang tanong na hindi agad masagot. Ganito rin sa buhay. Kapag ikaw ay biglang natahimik, nagsisimulang bumuo ng mga tanong ang tao sa paligid mo. Bakit hindi na siya nag-reply? Bakit hindi na siya humabol? Bakit parang kaya niyang mabuhay kahit wala ako? At dito pumapasok ang psychological effect ng uncertainty. Sabi ng mga psychologists, ang isip ng tao ay natural na ayaw sa kawalan ng kasiguraduhan. Kaya kapag hindi nila alam kung ano ang iniisip mo, mas nagiging malakas ang epekto mo kaysa sa lahat ng salita at paliwanag na pwede mong ibigay. Machiavelli sa The Prince, nagsabi ng isang bagay na tila malamig pero totoo. Mas pipiliin ng tao na katakutan kaysa mahalin. Bakit? Dahil ang takot ay laging may kasamang misteryo. Ang pagmamahal, kung sobra kang transparent, kung sobra kang habol, minsan nagiging predictable. Pero ang katahimikan, laging may bigat, laging may tanong, laging may presensya kahit wala kang ginagawa. At dito mo makikita ang kakaibang kapangyarihan ng hindi pagsagot, ng hindi paghabol, ng hindi pagbibigay ng paliwanag. Hindi mo ito ginagawa para saktan sila. Ginagawa mo ito dahil ayaw mong maging alipin ng validation. Ginagawa mo ito dahil alam mo na minsan, ang pinakamalakas na mensahe ay iyong hindi sinasabi. Number 4. Ang presensya na hindi kailangang habulin. Ngayon isipin mong ikaw ay isang bundok. Hindi gumagalaw para sa kahit sino. Hindi nakikiusap, nalapitan siya. Tahimik lang siyang nakatayo, buo at matatag. At ano ang ginagawa ng mga tao sa bundok? Sila ang pumupunta roon. Sila ang naakit sa ganda, sa presensya at sa katahimikan nito. Hindi dahil humabol ang bundok, kundi dahil may bigat siyang taglay kahit hindi siya gumalaw. Ganito rin dapat ang tingin mo sa sarili mo. Hindi ka dapat maging habol. Hindi ka dapat maging ingay. Hindi ka dapat maging laging paalala. Minsan mas nakakakit ang presensya ng isang taong buo. Isang taong hindi nakadepende sa validation ng iba. May sinabi si Seneca, ang taong kontento sa sarili ay pinakamalaya. Ibig sabihin, kung kaya mong tumayo ng mag-isa, kung kaya mong manatili kahit walang sino man, ikaw ang taong may tunay na presensya. Ikaw ang bundok. Ikaw ang ilog na dumadaloy nang hindi humihingi ng pahintulot. Ikaw ang araw na sumisikat kahit walang pumapansin. At huwag mong kalimutan, ang presensya ay hindi nangangailangan ng salita. Ang tunay na tao na buo, ramdam mo kahit wala siyang ginagawa. Ito ang dahilan kung bakit may mga tao na kahit pumasok lang sa isang silid,
nararamdaman agad ng lahat ang bigat nila. Hindi dahil sa itsura, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kung paano nila tinatanggap ang sarili nila ng buo. Kung kaya mong marating ang puntong iyon, na kahit hindi ka humabol, ramdam pa rin ang presensya mo, iyon ang pinakamalakas na posisyon na maaari mong makuha. At doon mo makikita, hindi mo kailangang habulin ang halaga, ikaw mismo ang halaga. Number 5, ang tunay na kalayaan. Dumating na tayo sa pinakamahalagang bahagi, kasi lahat ng sinabi ko mula umpisa, ang pagtigil sa paghabol, ang katahimikan, ang presensya, lahat iyan, wala ring saysay kung hindi mo matutunan ang tunay na kalayaan. Ano ba ang tunay na kalayaan? Ito ba yung makuha ang lahat ng gusto mo? Ito ba yung wala ka ng kailangan na humabol? Hindi. Ang tunay na kalayaan ay ito, ang kakayahang mabuhay ng buo kahit walang sino man. Ang kakayahang ngumiti kahit walang nagmamahal sa iyo pabalik. Ang kakayahang magpatuloy kahit iniwan ka ng lahat. Nietzsche minsang nagsabi, ang taong may bakit sa kanyang buhay ay kayang tiisin ang halos anumang paano. Kung may dahilan ka kung bakit mo pinipiling tumigil sa habol, at ang dahilan na iyon ay ikaw, ang iyong dignidad, ang iyong katahimikan, doon mo mahahanap ang kalayaan. Isipin mo ito, kung kaya mong tumayo ng walang kahit sino, walang makakabasag sa iyo. Kung kaya mong mabuhay ng walang validation, walang makakontrol sa iyo. At kung kaya mong tanggapin na minsan, may mga taong hindi para sa iyo, walang sino man ang makakapagpababa sa halaga mo. Dito pumapasok ang isang napaka-stoic na prinsipyo, amor fati, ang pagmamahal sa iyong kapalaran. Hindi mo kontrolado kung iiwan ka nila o hindi. Hindi mo kontrolado kung pipiliin ka nila o pipiliin nila ang iba. Pero kontrolado mo kung paano mo tatanggapin ito. At kung kaya mong mahalin kahit ang sakit, kahit ang pagkawala, kahit ang katahimikan, doon nagiging tunay na malaya ang kaluluwa mo. Kaya kaibigan, tandaan mo ito. Ang tao natural na hindi pinapansin ang bagay na laging nandyan, pero ang sandali na mawala ito, doon lang nila mararamdaman ang bigat. Kapag tumigil ka sa paghabol, doon nila mararamdaman ang kawalan mo. Kapag pinili mong manahimik, doon nila mararamdaman ang ingay ng katahimikan mo. At kapag tinanggap mo na kaya mong mabuhay nang wala sila, doon sila mas nagsisimulang matakot. Pero narito ang pinakamahalagang tanong. Gagawin mo ba ito para sila'y bumalik? O gagawin mo ito para ikaw ay mabuo? Dahil kung gagawin mo ito para lang gantihan sila, mananatili kang alipin. Pero kung gagawin mo ito para sa sarili mo, para sa iyong kapayapaan, para sa iyong kalayaan, doon ka nagiging tunay na stoic. At dito ko gustong iwanan ka ng isang imahe. Isipin mong ikaw ay isang ilog. Ang ilog, hindi humahabol sa mga taong ayaw uminom. Dumadaloy lang siya, tuloy-tuloy buhay at malinaw. At darating ang panahon, may mga taong uhaw at sila mismo ang lalapit. Kung ayaw nila, ayos lang. Dahil ang ilog, hindi kailanman titigil sa pag-agos. Ganyan ka dapat. Hindi ka habol, hindi ka alon na nagmamakaawa sa dalampasigan. Ikaw ay ilog, ikaw ay bundok, ikaw ay araw na patuloy sisikat kahit walang pumapansin. At kapag natutunan mong yakapin ang kapangyarihan ng pagtigil, ng katahimikan, ng presensya, at ng tunay na kalayaan, doon ka lang talaga magiging buo. Kung naramdaman mong tumama sa iyo ang mga sinabi ko, kung may mga bahagi ng video na parang ikaw ang tinutukoy, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Lahat tayo dumadaan sa ganitong laban. Ang labang hindi palaging nakikita ng iba, kundi sa loob mismo ng ating isipan. At kung gusto mong patuloy na paalalahanan ang sarili mo ng mga ganitong aral, mga katotohanang hindi madalas sabihin pero kailangan mong marinig, huwag mong kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel. Dahil dito, lagi kang may kasamang boses na magpapaalala sa iyo na kaya mong maging buo kahit mag-isa. I-share mo rin ito sa isang kaibigan na tingin mong kailangan makarinig ng ganito ngayon. Baka ito na ang mensaheng matagal na nilang hinihintay. At gaya ng lagi kong sinasabi, manatiling matatag, manatiling totoo at higit sa lahat, manatiling malaya. Hanggang sa susunod, simple pero stoic.